Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Alam po ninyo yung ating pagbasa ngayon, patatlong beses naman po natin nakasalubong. Una po ay ng Holy Family. Pagkatapos ngayon po naman ay 2 days after ng Holy Family. At ngayon po, December 30, eto na naman po. At po-focus na lang po tayo kay Propeta Ana. Si Propeta Ana po ay naroon din sa templo katulad ni Simeon. At sila po ay parehong naghintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. At si Ana po ay 84 years old. Matagal siyang naghintay sa templo. Kaya nga sa kanyang pangalan na lang, makikita natin na she was true to her name. Sabagat ang pangalan niya ay the Faithful One. Kaya nga siya po ay naging tapat sa paghihintay sa Panginoon. Nagtyaga, naghintay, pinagpala. Kaya ano po ang ginagawa ni Santa Ana, ni Propeta Ana? Doon sa templo, lagi po siyang nagdadasal, nagpupuri, nagpapasalamat. Siguro bago po matapos itong ating year 2020, mas maganda po na tayo po ay sama-samang magdasal. Sama-sama nating bilangin ang mga pagpapala ng Panginoon. Oo, sasabihin mo, Father, wala akong ma-remember sa 2020 kundi kamatayan ni Kobe Bryant, Taal Volcano, pandemya, 6 na sunod-sunod na bagyo, maraming lindol, at pagkatapos ito nga pandemyang ito. Pero siguro po, hindi po naman po lahat ng mga naranasan natin sa 2020 ay puro hirap, puro pagpapakasakit. Meron din naman pong luwalhati. Meron din naman pong mga pagpapala tayong tinanggap. Kaya nga po, my assignment for you ay bilangin natin yung pagpapala ng Panginoong Diyos na ating tinanggap. Instead of cursing the darkness, now begin to experience the light of the Lord and share the light of Jesus. Naalala ko po tuloy yung isang kwento ng isang bata po. Sa isang classroom po, ang sabi ng teacher, mag-drawing kayo ng gusto ninyong i-drawing. Gusto ninyong pasalamatan, i-drawing ninyo. May nag-drawing po ng mukha ni Jesus. May nag-drawing po ng mukha ni Mama Mary. May nag-drawing po ng God the Father. Pero isang bata po ang nag-drawing ng isang kamay. Kaya nilapitan siya ng teacher niya at sabi niya, Ining, kanino bang kamay yan? Kamay ba yan ng Diyos? Hindi po. Kamay ba yan ni Mama Mary? Hindi po. Kamay ba yan ni Jesus? Hindi po. Kaninong kamay yan? Kamay ba ng mami mo yan? Hindi po. Kamay ba ng daddy mo o kapatid mo o kamag-anak mo? Hindi po. Kaninong kamay yan? At sabi ng bata, Ma'am, ito po ay inyong mga kamay. Sapagkat nung una po akong dumating dito sa eskwelahan, kayo po ang unang tumulong sa akin kasi nahihirapan po akong tumawid mula po doon sa kabilang kalye, patawid po ng paaralan kasi pilay po ako. Kayo po ang nag-akay sa akin. Kayo po ang unang nagturo sa akin sumulat, bumasa. Marami po kayong naituro sa akin. Kaya naman gusto ko po kayong pasalamatan. Halos maluha po yung teacher sapagkat isang paslit na bata marunong magpasalamat. Kapatid, kayo rin po ay aking inaanyayahan mamaya. Kumuha rin po kayo ng isang buong papel and begin to draw the finger of God. Begin to draw ang kamay ni Jesus na nagpagaling sa iyo. Ang kamay ni Jesus na nagpalakas sa iyo. Ang kamay ni Jesus na nagbigay sa iyo ng mga biyaya. Ang kamay ni Jesus na nagpagaling sa iyong karamdaman. Count the blessings that God has given you. Bago matapos po ang 2020, begin to draw the finger of God and become grateful to what the Lord has done to you. Amen.